Well, nabalitaan nyo na nagdesisyon na ang ating presidente, ang Marcos Jr., na lalagdaan pa rin niya ang budget pagdating ng 30 ng Disyembre. Anong ibig sabihin nito? Well, ibig sabihin nito talaga walang pakialam ang Marcos Jr. sa kapakanan ng ordinaryong mamamayan. Ito ang pinakakurap na budget at tinanggap niya buong puso itong kurap na budget nito. Siguro, pinagpaliban lang niya yung naunang pagpipirma niya kasi nagulat siya sa galit ng taong bayan. Pero ngayon siguro nakapag-usap na sila ni Tambaluslos at inassure siya ni Tambaluslos, huwag kang mag-alala. Sa dami ng ayudang pamimigay natin, bibili natin ang loyalty ng mamamayan, pati na ng sundalo. Totoo kaya yan? Sa tingin ko, hindi. Pero malinaw na malinaw po ang pangunahing mensahe. Wala akong pakailam sa inyong mga mamamayang Pilipino. Meron akong pinagsisilbihan, hindi ang mamamayang Pilipino. So ano pa ang mensahe na nakukuha natin dito sa desisyon ng presidente na lagdaan itong pinakakurap na national budget? Well, unang-una, ang tunay na may hawak na kapangyarihan, tambaluslos. Hindi ang presidente, hindi ang Lisa Marcos, si Tambaluslos. Bakit? Di ba, si Tambaluslos ang pangunahing nakinabang doon sa pagbabago ng budget. Dinoble niya ang budget ng Kongreso. Di ba, pinablish sa dyaryo kung magkano nakukuha ng mga congressman. 30 million pa lang sa opisyal na budget ng gobyerno. Pero dahil dinoble niya, 60 million. Ay bukod pa yan, yung sinasabi ko na tagwa 1.5 billion sila na infrastructure na 50% binubulsa nila. So 750 plus 60, 810. Meron pa yung tupad at saka AX. Oh. So 820 million kada taon ang kikitain ng kada kongresista. Siyempre, ang pangunahing nagpatunay na siyang tunay na merong kapangyarihan ang Tambaluslos. Susuportahan siya ng kanyang mga kasamahan ngayon sa Kongreso dahil limpak-limpak na salapi ang binigay niya sa kanila sa panahon na nangangailangan sila ng pera pamudmud sa taong bayan. Dahil ito nga po ay panahon ng eleksyon. Well, bukod po dyan, ang susunod na mensahe ay hindi lang pinakamalakas ang Tambaluslos, may hawak ang Tambaluslos kay Marcos Jr. Ano kaya yon? Malay natin, baka meron siyang mga video rin, gaya ng video na pinalabas ni Maharlika. Alam mo, maski akong pinagbibintangan na naglabas niyang video na yan, ang katotohanan, galing lang yan sa napakalapit kay Marcos Jr. Dahil sino ba naman na makakakuha ng ganyang video na sumisinghot ang presidente kung hindi isang taong napakalapit? Ano kaya ang hawak ni Tambaluslos kay Marcos Jr. na talagang lahat ng gusto ni Tambaluslos pinagbigyan. Miski narinig naman ng presidente yung sigaw ng taong bayan na ayaw nila ng pinakakurakot na budget sa talambuhay sa kasaysayan ng Pilipinas. So, nagwagi ang Tambaluslos at siya ngayon ang pinakamakapangyarihan sa bansang ito. Ano pang mensahe? Well, bukod dun sa talagang si Tambaluslos ang namumuno sa ating bayan, talagang takot ang presidente sa mga mambabatas, sa mga congressman at senatong. Bakit? Siyempre, nandiyan magmumula ang impeachment. So kapag binusog rin niya ang mga congressman na siyang maghahain ng impeachment, yung kanyang pulboronic video, hindi po pwede maging basihan para magsampa ng impeachment dahil nabili na niya ang loyalty ng mga congressman. At siyempre, kung makalusot man yan, nandun na rin ang mga senatong. Kasi mga senatong, di ba, una, umaayaw sila sa akap. Biglang binigyan ng 5 billion, tumahimik na, tagto 200 million na akap. Alam niyo yung akap na yan, kakaiba yan kasi kongresista at senatong lang mamimigay, hindi yan pamimigay ng DSWD. Ang DSWD, AX, ang DOLE, tupad. Pero yung akap talaga, mga mambabatas lang mamimigay niyan na labag doon sa desisyon sa kaso na hinain ko. Yung Belica versus Executive Secretary kung saan sinabi talaga ng Korte Suprema na ang mga mambabatas wala nang pakialam matapos nila maipasa ang pangtaunang budget. So, ang susunod na mensahe dyan, bukod sa pinakamalakas at pinakamakamangyarihan ang ating Tambaluslos, ay takot ang Marcos Jr. sa mga mambabatas dahil naririyan ang impeachment at posibilidad na pwede siya matanggal
sa anong mga issue. Pulboronic issue. Nangunguna yan kasi yan po ay betrayal of public trust. Bakit? Trabaho ng presidente na magpatupad ng batas. Kapag di mo pinapatupad ng batas, syempre, betrayal of public trust yan. Pangalawa, yung paggasta ng pera ng PhilHealth na sang-ayon doon sa batas na aking sinulong, kaya alam ko yan inside and out, hindi po pwede gamitin kundi para pababain lamang ang mga contribution ng mga miyembro o di man kaya taasan ang mga benepisyo ng miyembro. Hindi yan po pwede ibalik sa national government at pondohan ng unprogrammed funds. Okay? So, yan ang napakalakas din na mensahe. Takot ang Marcos Jr. sa impeachment sa Kongreso. Ano pang mensahe? Ininsulto niya ang militar. Dahil dun sa pagtaas ng kanilang subsistence allowance na 200 pesos per head, humigit kumulang 10,000 isang taon. Bakit ininsulto? Akala niya, mabibili niya yung loyalty ng ating mga kasandaluhan sa halagang 10,000 kada taon. Nako, insulto po yan. Dahil alam niyo itong mga militar na ito, bago sila pumasok ng militar at pagkapasok nila ng militar, isang paan nila, nandun na sa libingan. Dahil inaalay na nila ang buhay nila sa inang bayan. Dahil dito nga sa ating bayan, merong sinasabi ng Guinness Book of World Record, the longest running insurgency na ang kalaban nga natin, mga teroristang si PPNPA na ngayon, ayun, naghaharing uri kasama ni Tambaluslos sa Congress na nagpakulong pa sa mga bemedaled military officers gaya ni Wilkin Villanueva at ni Colonel Grijaldo. No? Mantakin nyo yan. Yung kalaban ng gobyerno ang siyang nagpakulong sa mga nag-aalay ng buhay para sa inang bayan. Hindi po katanggap-tanggap yan. At sa tingin ko, ang mensahe na isa pang pinararating ng presidente nang siya ay pumirma or pipirma dito sa budget neto, kaya ko kong bilhin ang loyalty ng militar. Yan ang akala niya. Tignan natin kung anong mangyayari sa Enero. At nababasa niyo ba yung mga open letter ng mga opisyalis ng militar? Bagamat sila ay mga retirado, siyempre yung mga active hindi naman pwedeng pumirma. Yan ay talagang dahilan para sila mawalan ng hanap buhay. Pero yung mga retirado, I am sure, talagang kapareho din ang damdamin ng mga nasa active service. Except na lang, siguro, yung Browner. No? Alam naman natin na talagang super sip-sip sa mag-asawa. Ano pang mensahe na pinararating ng presidente? Well, walang halaga ang kalusugan ng mga Pilipino. Wala akong pakialam kung mamamatay kayo sa kahirapan, pero yung zero budget ng PhilHealth, hay nako, tanggapin na natin yan na realidad. Dahil itong presidenteng ito, palibasa, anak ng magnanakaw na diktador, at talaga naman nagpasasa sa kabanang bayan, hayan, walang pakialam sa kapakanan ng mga mahihirap na nagkakasakit, kaya hindi niya ginalaw ang zero budget ng PhilHealth. Bukod pa dyan, wala rin akong pakialam dyan sa mga public school students natin at mga nag-aaral sa state university and colleges na binawasan ng budget para doon sa libreng tuition na ating sinulong. Unang-una, bakit siya makikialam dyan sa mga public school students na yan? Mga anak naman niya, mga anak mayaman at hindi kinakailangan pumasok sa public school. Hayaan mong mawala ng computer yung mga hinayupak na mahihirap na yan. Dahil yung mga mahihirap na yan, yan ang mga nagre-rebelde laban sa mga Marcos regime. Yan ang mensahe. Kaya hayaan natin na malabag ang saligang batas at hindi masunod ang sa ating saligang batas na dapat ang pinakamataas na budget na pupunta sa DepEd. Diba malinaw yung mensahe niya yan sa paglagda nitong pinaka-kurakot na budget sa talambuhay sa kasaysayan ng Pilipinas. At siyempre, dahil ang number one ngayon na budget ay napunta sa DPWH, again, makikinabang na naman ang mga congressman at senatong. Yan ay ano pa rin, consistent sa akin sinasabi na talagang ang naghaharing uri si Mr. Speaker dahil karamihan talaga na makikita dyan ng 50% ng tongpats ay mga kongresista. Siyempre, nandyan na rin mga senador, o 24 lang sila, mas importante siguro kay Marcos Jr., yung mga senatong na 318. No? At saka, malinaw na malinaw pang mensahe na pinararating, walang pakialam ang Marcos Jr. sa inyong saligang batas.
gaya ng lalabagin niya ang karapatan at linabag niya ang karapatan ng tao na nakasaad sa saligang batas, gaya ng karapatan ko na sa isang congressional hearing ay tinatanong ng mga bagay-bagay na wala namang kinalaman sa investigasyon na ginagawa, eh yun po, binaliwala niya ang saligang batas. Walang importansya sa kanya yung saligang batas na yan. Inaapak-apakan lang niya, yuyurak-yurakan, gaya ng ginawa ng kanyang ama doon sa ating 1935 Constitution. At dahil itong 1987 Constitution, si Cory Aquino gumawa niyan, pues gamitin niya na pamuna sa puwet. Kaya hindi sinunod ang nakasaad sa ating saligang batas.